kanyang bayang simulan. At pumunta si Jose at Maria sa Bethlehem sa lupa upang magpadala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sabsaban. Kinagabihan, may mga pastor na nag-aalaga ng mga tupa sa padang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagdiwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristo, Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Sila ang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, kinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Tinala ni Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang iaray sa Diyos. Sa templo, may isang mabuti at matapat na tao na pinangakuan ng Espiritu Santo na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Siya si Simeon. O Panginoon ko, kunin mo lang yung lingkod ayon sa iyong mga salita. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos. Pagpalain na ba kayo? Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Pasko. Ngunit nang sila'y papauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at na ikatlong araw sinatagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. Aga siya bangus. Kanino ka na ang bata ito? Siya'y taga-Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaunin po niyo. Ang lahat na nakarinig ay nabangha sa kanya. Bakit mo ginawa ito sa amin? Mag-isang-mag-isa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit mo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat inuwin ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao. Noong ika-15 taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato ay gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sina Anas at Caiaphas sa mga punong pari. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilan at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatampakan ang bawat lambat.
Libagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang libo-libo. Ang mga bagong daan ay dapat patagin. At makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Kayong mga ulubong. Anong gusto mo gawin namin? Ituro mo sa amin ang tamang lahat. Ang sino mang may dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sino mang may pagkain